Again, para ho sa lahat ng gusto hong magtayo ng party list, sa mga may party list ngayon, requirement ng batas na kayo ay magpapublikar ng inyong registration bilang party list para nga doon po sa requirement ng batas na dapat alam ng buong sambayanan itong organisasyon ninyo at sino ba bumubuo dito. Kumbaga, yung publication sa lahat ng sa mga dyaryo, ano ba ang exact provision dito po, attorney? Requirement po doon sa nag-a-apply na i-publish yung kanilang petition to register para po mahimay ito ng taong bayan at saka kung sino ang pwedeng magreklamo, pwede pong umattend doon sa hearing na ipinapatawag ng COMELEC po. Opo. Ito po, sa tatlong, ano ito, di ba? Sa tatlong pahayagan na general circulation, ganun ba yon? Tama? Yes po, that is correct po. Ayun. In 2 newspapers of general circulation po. In 2 newspapers of general circulation, meaning dapat dito lahat ng party list nakapag-comply nito. Opo, actually po, yun nga pinagtataka namin kasi lahat naman po ng party list na sumali dito sa election po dumaan sa proseso yun. Lahat po nag-publish. Ang tanong ko lang po, bakit ang special naman nila na exempted sila doon? And ang punto dito is hindi din sila pwede ma-exempt because ito po requirement ng Constitution. Sabi ng Constitution, you can only publish a party after sufficient publication. So walang sufficient publication, that makes the existence of Duterte youth in their participation in the election unconstitutional po. Alright, sige. So what is your comment now na sila po'y dumulog sa Supreme Court and they are accusing COMELEC ng grave abuse of discretion at sila po'y humihiling nga na agad pong iproklama bilang nanalong party list? Yung sa amin po, nakakatawa nga po because yung kanilang participation sa election is actually what is grave abuse of discretion po. So sila actually nag-violate ng batas tapos sila ngayon ang nagre-reklamo na na-violate yung batas. So medyo, ano lang po, yung medyo nakakatawa lang yung posisyon na yun po. But sa amin, welcome na welcome po. In fact, nagmamadali na kami akyat to sa Korte Suprema because this is a very important issue because this is a jurisdictional issue. And we hope that the Supreme Court would finally have a ruling on this very important matter po.